So, this is my Sunday. Dapat magbabike kami ng mga kaibigan ko. Kaso may bigla ang lakad, magro-road trip papuntang Austin. Sabi ko may time pa naman. Si Mrs. nagreklamo, hindi daw ganun kalamig yung AC nito. So, tatry natin dagdagan ng Freon. Hopefully, mababa lang ang Freon, no? Kasi anyway, used car siya. So, pag hindi, then next step. Pero eto, bumili ako sa Amazon. Meron ako nito, marami ako, 134A. Bibili sa Walmart. Ito, maganda to sa Amazon kasi meron ng gauge. So basically yung sweet spot etong blue, no? Sweet spot yung blue. So dapat nandiyan yung Freon level. Tara, lagay tayong Freon. Okay, let's start the car. And turn on the AC, of course. Is the AC on? No. Full blast. Okay. Okay. Out of the box. It's depressed already. So okay. Let's hook it up. There you go. Huh. It's below the blue. Okay. Let me zoom in. Okay. Let's give it some Freon. Okay, we touched the blue already, barely going up. Okay. Okay, bakit kailangan umaandar yung AC pag magkakarga ng Freon? Kasi pag umaandar yung AC, nagkakaroon ng negative pressure, so humihigop tong line. Tas dalawa lang naman ang AC line, low side, high side, kaya nakalagay H. Hindi ka magkakamali, idiot proof yan, kasi yung connection hindi pwedeng i-connect dito, hindi maglalak. So vice versa. So idiot proof, hindi ka magkakamali. Guys, at this point nasa na tayo, 40. Actually pwede na to, sweet spot na. Ayan nasa gitna na tayo. So kanina nung sandali, where is it? Kanina below the blue line tayo, no? Ngayon nasa gitna na tayo, 40. So actually pwede na to. Let's try na ubusin tong can. Hopefully magstay siya. Magstay siya sa blue, no? Ano ibig sabihin? Ang tanong kasi, bakit bumaba yung Freon? No? Meaning may singaw siya. So ang gagawin ko, I don't know kung matagal lang to na stuck yung kotse or what, pero definitely gumagana pa yung compressor So okay pa yung compressor tsaka yung lines. Kung may singaw man, malalaman niya. Checkin ko to tomorrow na siguro. Checkin natin kung parehas pa rin yung level. Pag bumaba, may singaw yan. Hopefully makuha yan. May mga may mga Freon na may kasama ng sealant.
Yun ang ano natin, next intervention. Pero right now, ayan, ito malamig na oh. Ito nagpapawis na rin eh. Lamig. Okay na to. Guys, hintay umakyat pa. Wala na, ubos na pala to. Okay, ubos na. So, ayan na, nasa kalahati tayo, nasa 40. And ang lamig na sa loob, malamig na. So, sabi ko sana papakita ko sa inyo na may heat gun ako eh. Papakita ko yung difference. Ayan oh, nagmo-moist na dito. No, pero doon pa lang sa gauge makikita nyo na yan. Definitely it's colder. No? Makita nyo naman doon sa gauge eh na umakyat yung freon level. So, meron pa akong mga ganito, meron pa akong R134A dyan na cans. Kaso ayoko sagarin kasi kung may leak to, masasayang lang. So, parang test run lang natin to. Okay? So, bukas or the following day, checkin ko. Dapat, yan, at least yan, below 40, at least, yan o, nasa just a tad below 40 yung, ano niya, freon level, pero nasa gitna. So, pag nagstay dyan, dadagdagan ko pa ng freon. Pag hindi, kailangan natin ng sealant. Pero, yan guys, no, napakadali lang mag-add ng freon. Naalala ko sa Pilipinas, sa Banawe ako natira eh. Pag magpapa-add ka, hindi mo naman alam kung ilan yung kinakarga na freon, no? Sasabihin lang sa'yo, okay na, okay na. Pero at least ito, hindi mo madadaya pag may gauge. Dapat ipakita sa inyo. Ayan, no? Yan. So, yan guys, napakadali lang DIY. Magdagdag ng freon para palamigin yung AC ng kotse nyo. And para hindi ka madaya, pakita dapat sa iyo yung level. So, hopefully nag-enjoy kayo sa video na to. And please click like and subscribe. Thanks for watching. Sky Active Technology. Ayos. Ayos.